So, simulan na natin ang paghimay natin sa source materials na to. Pag-uusapan natin ngayon ang mga nakakagulat at medyo out of this world na claims mula kay Narciso Olalo. Isipin nyo to, isa siyang faith healer na nag-aalok ng libreng espiritual na kaligtasan pero biglang mapupunta yung mga turo niya sa isang sci-fi na propesya, isang kakaibang hinaharap na puro artificial intelligence at sintetikong pagkain. Kung curious kayo kung paano napunta ang pananampalataya sa mga sex robots at fake rice, tara, himayin natin to. Para mas madali nating masundan ang medyo wild na kwentong to, ito ang roadmap natin. Uunahin natin kung sino ba talaga itong tinatawag na piniling kasangkapan, susunod ng kanyang banal na kautusan at yung tatlong kinakailangan. Tapos, tatalon tayo sa sintetikong ani na propesiya at panghuli, titingnan natin yung nakakakilabot na babala niya para sa taong 2046. Pumasok na tayo sa Section 1, ang piniling kasangkapan. Ayon sa ating mga teksto, si Olalo ay may napaka-specific na pagkakakilanlan kasi pinuposisyon niya ang sarili niya bilang numero 1 kasangkapan na pinili ng Diyos para maghatid ng katotohanan. Nakadetalye rin sa mga text yung napakaraming power na binigay raw sa kanya. Nakakapagpagaling daw siya gamit lang ang boses niya, tapos nakikita niya yung mga paparating na trahedya. Pero ang pinaka-interesting dito ay yung tinatawag niyang power of mind. Kasi gamit daw to, pwede niyang tingnan ng kahit na sino, as in kahit yung mga taong matagal ng patay, at makikita niya lahat ng mga kasalanan nila. Kakaiba, di ba? At ito yung parang core principle niya. Sinasabi ni Olalo na mahigpit daw na inutos sa kanya ng Diyos na manggamot ng walang hinihinging kapalit. Walang kokolektahing pera, walang bayad kahit isang sentimo. As in, absolutely free. Ito talaga yung paulit-ulit niyang ipinapakalat na mensahe sa mga platform niya sa Zoom at YouTube. Lipat tayo sa Section 2, ang banal na kautusan. Dito natin makikita yung theological foundation niya kung saan nililinaw niya na siya ay isa lang daw daluyan o conduit ng isang mas mataas na kapangyarihan. May direct quote nga rito mula daw sa Diyos na nagpapaliwanag niyan. Ako ang nagpapagaling pero ikaw ang nagagamot. So ang kailangan lang gawin ng mga followers ay maniwala na si Olalo yung kasangkapan, pero kailangan nilang kilalanin na si Jesus Christ yung mismong source ng healing power. Idinidiin din ni Olalo na walang kahit anong relihiyon ang may monopolyo sa katotohanan. Sinasabi niya na kahit ano pa ang background mo, isa lang ang Diyos nating lahat. At yung tunay at absolutong katotohanan, matatagpuan daw yan dun mismo sa mga divine messages na natatanggap niya. So, Section 3, ang tatlong kinakailangan. Ano naman ang hinihingi niya sa mga tagasunod niya? May mga complicated ba na ritual? Actually, wala. Ni-simplify daw ng Diyos ang lahat sa tatlong napakalinaw na hakbang. Una, pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Pangalawa, pag-renew o pagbabago ng pamumuhay. At pangatlo, absolute na paniniwala. Ganun lang siya ka-straightforward. Ngayon, dito na tayo magkakaroon ng malaking plot twist kasi from traditional na spiritual teachings, bigla tayong tatalon sa isang serye ng mga pangitian na sobrang weird at mukhang galing sa isang science fiction movie. Ano nga ba yung nakita niyang paparating? Pumasok na tayo sa Section 4, ang sintetikong ani na propesiya. Nakadetalye sa source material natin yung isang napaka-specific na pangitain niya noong April 29, 2026 at nagsimula lang to sa isang napaka-normal na gawaing bahay. Imagine nyo to, nagsasaing daw siya ng bigas. Nung binuksan niya yung kaldero, nagulat siya kasi yung bigas naging tunaw na plastic. Walang bigas, plastic lang. So nagtry siyang magsaing ulit ng panibago. Pero pagtingin niya, ganun ulit. Naging tunaw na plastic na naman yung bagong bigas. Tapos, biglang nag-escalate yung pangitan niya. Pagpasok niya daw sa kabilang kwarto, nakakita siya ng isang babae at lalaki at na-realize niya na yung babae pala ay isang robot. Kasabay nito, narinig daw niya yung boses ng Diyos na nag-announce na dumating na ang AI generation, isang generation kung saan ang pagkain natin ay gawa na sa chemicals at pati ang intimate relations ay ginagamitan na ng AI sex robots. Tuloy natin yung kwento kasi mas gumagagrabe pa to. Ayon sa texts, umalis daw si Olalo at nakasama niya si Jesus Christ na tinatawag niyang best friend. Sumakay silang dalawa sa isang bike tapos pumara sila ng jeepney. Oo, pumara ng jeepney tapos pareho raw silang sumabit sa likuran nito habang bitbit yung bike. Literal na sumabit sa jeep hanggang sa makababa sila malapit sa isang seafood shop. At dito, naganap yung pinaka-creepy na part. Nung nandun na sila sa seafood shop, nagtanong daw si Jesus kung magkano yung hipon.
Ang nakakakilabot na sagot ng staff, tinanong sila kung alin ang gusto nila, yung original ba o yung artificial? Pagkapapas nun, naglakad sila at nakarating sa isang magandang tulay. Nung tinanong ni Ulalo kung nasaan na sila, sumagot daw si Jesus ng isang lugar na parang Chinese words, tapos dinugtungan niya ng hindi tayo kalayuan sa Pilipinas. So, ibig sabihin, ang pinanggagalingan ng mga sintetikong produktong ito ay malapit lang pala sa atin. Seksyon 5, ang babala para sa 2046. Ang buong kakaibang panaginip na ito ay humantong sa isang napakaseryosong babala kung ano ang realidad na haharapin ng lahat sa kalagitnaan ng ating siglo. Tingnan nyo itong timeline na ibinigay niya. Magsisimula ang kalbaryo sa April 2026 kasama ng mga plastik na bigas, pekong repolyo at AI robots. Dahil puro chemical na ang kinakain, sadyang iiksi daw ang buhay ng mga tao sa mga susunod na taon. At pagdating ng 2046, ito na yung rurok, peak na ng artificial na produksyon na magdudulot ng matinding paghihirap. Babala ni Olalo, kapag nangyari ito, matinding babagsak ang halaga ng pera natin. Mararanasan ng napakaramang tao ang labis na kahirapan. Ang kakainin natin ay hindi naggaling sa nature, puro gawa na sa lab. At ang pinaka nakakatakot, magiging perfectly disguised ang mga artificial na produktong ito. Halos hindi mo na daw mapapansin ang pinagkaiba. Para i-wrap up yung mensahe niya, nagiiwan si Olalo ng ganitong babala. Kahit anong pilit nating suriin, hindi na raw natin malalaman kung ano ang totoo at ano ang peke. Kasi pinag-aral na ng husto kung paano kopyahin ng perpekto ang lahat ng bagay. Kumbaga, hindi na natin pwedeng pagkatiwalaan ang sarili nating mga mata. So iniiwan tayo ng pagsusuring ito sa isang napakagandang katanungan. Habang palayo ng palayo ang nararating ng teknolohiya natin, itong mga ganitong klaseng modernong propesiya ba ay salamin lang ng pinakamalalim nating takot bilang mga tao? Natatakot na tayong malito kung ano ang totoo, ano ang fake, at kung ano na talaga ang ipapakain sa atin ng hinaharap. Isipin nyo yan. Maraming salamat sa pagsama nyo sa paghimay natin ito sa mga source materials at hanggang sa susunod.